Mega mega love shout out po sa lahat ng aking mga manonood, lahat po ng aking mga supporters sa ang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ito po yung vlog ko na ito ay continuation po ito ng vlog ko last year pa. Meron po akong vlog na nagpapagawa po ako ng bahay at hindi po natapos-tapos. Dahil po sa bitin po yung oras ng bakasyon ko, 21 days lang po. And at the same time, kinulang rin po tayo ng budget kasi sa pagpapagawa po ng bahay ngayon, hindi po basta-basta, hindi po biro yung gagastusin mo dahil sa mahal po ng mga materyales ngayon at mahal din po yung labor. So, ito nga po, so gusto ko ning ipakita sa inyo or very proud po ako na ipakita sa inyo kung ano po yung naging bunga ng aking sakripisyo, bunga ng aking paghihirap dito sa ibang bansa. At gusto ko rin po na maging inspirasyon ito at makapagbigay motivation sa mga kapwa ko OFW na kung kaya ko, kaya nyo rin po. So, ito na nga, dahil hindi ko po natapos last year, at wala rin po akong mapagkakatiwalaan para ipagpatuloy yung pagpagawa ng bahay ko kasi syempre iba din naman, iba talaga pag meron ka talagang nagmamanage doon na tumitingin sa pagpapagawa. So, very thankful po ako dahil nakababa po ng barko yung anak ko at andoon siya ngayon sa probinsya namin. So, siya po yung nagmamanage doon para po maipagpatuloy yung pagpapagawa. So, ayan nga po, napa-finishing ko na yung buong bahay sa labas at sa loob. At napagawa ko na rin yung extension ko doon sa kusina. Ayan po, and napapinturahan ko na rin po. So, bukod doon sa pintura, napakabitan ko na rin po ng glass window. So, unti-unti lang po. So, hindi ko alam kung matatapos pa rin po ito kasi babalik din po yung anak ko ngayong March 2, 'di ba, sa kanyang trabaho. So, kung ano lang po yung matapos, yun lang muna. And, siguro, asawa ng Diyos, next year na naman pag-uwi ko, kung ano yung kulang-kulang, ako na naman po ang magpapatapos. So, ayan po, super proud po ako. Actually, itong video na ito ay hindi po ito sa pagmamayabang, kundi gusto ko lang po ipakita sa inyo na hindi po basta-basta ang buhay OFW. Kaya naman, sana, 'di ba, ingatan natin yung perang pinaghirapan natin at sana mapunta sa tama, 'di ba? Kasi hindi po madali ang buhay OFW. Hindi po madali na iwanan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Hindi po madali, lalong-lalo na kung ikaw ay isang ina, hindi po madali na iwanan mo yung mga anak mo para po mag-alaga ng anak ng ibang tao. Hindi po madali bilang isang anak na iwanan mo yung magulang mo para mag-alaga ng magulang ng ibang tao. Kaya naman, dapat po talaga na ingatan natin at ilagay sa tama yung mga perang pinaghirapan natin. Kasi hindi po habang buhay andito tayo sa ibang bansa. Ako gusto ko talaga na magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa ko OFW. Gusto ko din ma-motivate sila na dapat may ganitong naipundar sa buhay. Hindi man po kailangan na magpagpagawa ka ng malaking bahay, kahit na maliit lang, pero at least masasabi mo sarili mo at bunga ng pinaghirapan mo. Ayan po, at syempre, masaya din po sa pakiramdam na pag-uwi mo ng Pilipinas, nakikita mo kung ano yung naging bunga ng iyong paghihirap. Ako po, aside po sa napatapos ko yung anak ko, ito nga po yung pinaka-last na naging achievement ko, yung magpapagawa ng bahay. Sa 18 years ko po dito sa abroad, inuna ko po muna yung edukasyon ng mga anak ko. Natulungan ko muna yung mga kapatid at mga pamilya ko. At ito po yung pinaka-last na pinagawa ko. Sa ngayon po, yung dalawang anak ko tapos na, may mga trabaho na. At yung bunso ko naman po ay third year college na, graduating na next year. So hopefully, pag nakatapos na po yung bunso ko, and then meron na po akong bahay, so pwede na po akong mag for good. Ayan. So ayan po sa mga kapwa ko OFW, gusto ko po kayong ma-inspire, gusto ko po kayong ma-motivate na sana, 'di ba? Sana kagaya ko, meron pong napupuntahan na maganda yung pinaghirapan ninyo. Hindi lang po tayo basta-basta lang gumagastos ng sa wala, 'di ba?
Kumbaga, dapat bawat hirap, bawat sakripisyo natin meron tayong magiging bunga. Ayan po. So ako sobrang proud po ako na i-share sa inyo na ito po yung naging bunga ng aking sakripisyo. So gusto ko kayong ma-inspire na kung kaya ko, kayang-kaya nyo din pong gawin yan. Kayang-kaya nyo rin pong magpundar ng mga bagay-bagay galing po sa pinaghirapan ninyo. So, ayan po yung bahay ko ngayon. Medyo malaki-laki na rin po yung gastos ko dyan dahil mahigit 2 taon na rin po. Hindi pa rin tapos, di ba? Pero I tried my best na mapapatapos ko po yan bago po ako mag-for good. So, dahil po sa mahal ng mga materyales ngayon, mahal din po yung labor. So, medyo malaki-laki na rin po nagastos ko dyan. Pero at least, di ba, dyan napunta yung pinaghirapan ko. So, malaki po yan. Malaki po yung bahay na yan. And hindi naman po para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Actually, hindi ko po talaga pinangarap na magkaroon ng ganyang kalaking bahay. Kasi simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Dahil ako po ay galing sa hirap, no? Mahirap po lang po yung pamilya namin. And masasabi natin isang kahig, isang tuka lang. Pero at least, di ba, nabago ko yung buhay ko para sa mga anak ko. Pangarap ko po yung bahay na yan. Pangarap po yan para sa mga anak ko. Hindi ko po pangarap. At super proud po ako na kung ano man yung mangyari sa akin balang araw ay meron po akong maiiwan sa mga anak ko na galing po talaga sa sariling sikap. So ayan po, medyo malaki-laki na rin po yung bahay na yan. At ang laki po ng space sa labas. Pwede pa po akong mag-garden dyan. Pwede akong magtanim-tanim ng mga gulay. Ayan, at ang sarap po sa feeling na mapaupo-upo dyan sa salas at magkape-kape na makikita mo yung mga taong dumadaan kasi maswerte po ako kasi yung bahay namin nasa gilid po ng kalsada. So ayan po, pinakabitan ko na rin po ng glass window. Ayan, medyo malaki-laki na rin po yung gastos ko dyan. Kasi yung isang bintana na yan ay 4,500 po. So meron akong 7 bintana dyan. So medyo malaki-laki na rin yung ginastos ko. Ayan, so kahit para papaano, paunti-unti matatapos ko na rin po yan. So, bukod sa napakabitan ko na po ng glass window yan, meron na rin pong meron na rin pong mga pintura. Tapos, nagpa-extend pa ako ng kusina doon sa likod. Ayan, para medyo malaki-laki yung space. Para pag meron po mga okasyon ay hindi po masyadong masikip. Ayan. And sobrang ganda po ng dyan. Sobrang ganda po ng quality ng pagkabit nila ng glass window. As in talagang pulido yung pagkakagawa. Ayan. So sa mga kapwa natin na OFW dyan, di ba? Mag-ipon po tayo. Huwag po nating sanayin yung sarili natin doon sa mga luho na hindi naman po kailangan. Wala naman pong masama na paminsan-minsan regaluhan natin yung sarili natin, bigyan natin ng reward kasi syempre tayo po ang naghihirap dito sa ibang bansa. Pero syempre alamin po natin yung limitasyon kung hanggang saan lang yung pwede natin gastusin kasi 'di ba? Mahirap yung pag-uwi natin wala tayong ipon. Marami po sa mga kababayan natin na tumagal na dito sa ibang bansa pero wala po talagang ipon or wala pong napundar. So nakakalungkot po yung ganon. Diba? Ako gusto ko talaga na ma-inspire ko at ma-motivate ko yung mga kapwa natin OFW. Kasi hindi po habang buhay andito tayo sa ibang bansa. Darating at darating yung panahon na magpo-for good po tayo. So, masarap sa pakiramdam na sa pag-uwi mo, makikita mo yung bunga ng iyong pinaghirapan. Di po ba? So, ayan po guys. Hindi ko nga sukat akalain na magkakaroon ako ng bahay na ganyang kalaki at talagang puro semento kasi suntok sa buwan po. Suntok po talaga sa buwan na magkakaroon po ako ng ganitong bahay kasi ang pangarap ko lang naman dahil nga po galing ako sa hirap na buhay, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko yung hirap ng buhay na naranasan ko. So ang gusto ko lang naman ay makapagtapos sila ng pag-aaral, magkaroon ng kurso para magkaroon ng magandang trabaho para din po sa pamilya nila balang araw. Ayan, so natupad naman po yon and bonus na lang po talaga na nakapag-ipon din tayo at nakapagpatayo tayo ng ganito kalaking bahay. And pasalamat din po ako dahil napunta ako sa mabait na amo at malaking tulong din po yung amo ko para dito sa pagpapagawa ng bahay ko.
So, ayan guys, no? Sobrang nakakatanggal ng pagod, sobrang nakaka-inspired pa magtrabaho lalo. Pag nakita mong meron kang naipundar galing sa sarili mong pinagpaguran. Ayan, so napakasarap po sa feeling, no? So, ito po ay isang challenge at the same time motivate, no? Para ma-motivate din po kayo sa mga kapwa ko FW na kung kaya ko, kaya nyo rin ito. Diba? Sana makapagbigay din ito ng inspirasyon sa inyo na at isa din po makapag-wake up, makapagbigay ng wake up call or magiging isang wake up call din po ito sa mga kababayan natin na ilang taon na po dito sa ibang bansa pero wala pa pong naipundar, wala naman pong masama na magbigay tayo, tumulong tayo sa mga pamilya natin pero make sure na meron tayong maisi-save kasi at the end of the day, tayo pa rin po ang magiging kawawa pag uwi natin ng Pilipinas na wala po tayong naipundar. So, ayan po guys, kompleto na po yan yung glass window ng bahay ko. Ipakabit ko na po lahat. So, kahit po umuwi yung anak kong babae dyan every weekend, safe na po siya kasi sarado na po. Yan. So, ngayon, ayan po, magpapapintura na ako. At hindi rin po madali kasi medyo mahal din po ang magbayad doon sa pintor. Ayan. And sa panahon po ngayon talagang dapat pag nagpagawa ka or meron kayo ipapagawa, kailangan talaga ready ka, may ipon ka kasi ang mahal po ng lahat. Ayan. So, dyan po sa pagpipinta, very thankful naman ako doon sa na-hire kong magpipinta kasi napakagaling po nila. Magpulido yung gawa at saka yung sa kulay. Anak ko na po bahala na bumili doon kasi sila naman yung nakakakita doon. So sabi ko kayo na yung bahala. At yung bahay ko po ay gawa po lahat dyan sa steel truss po lahat. Buon mula kusina hanggang po sa balkonahe namin steel truss po lahat yan. And yung kanyang bubong po dyan ay ano man tawag dyan. Basta yung hindi ko po nakalimutan ko yung pangalan pero matibay po yung bubong niyan. So ayan po, ayan. So ang ganda na ng tingnan kasi napinturahan na siya. Ayan. Nakakaano lang po talaga, nakaka-proud. Ayan, parang ang sarap lang po talaga i-share sa mga tao at ipakita sa mga tao na 'di ba, meron kang naipundar galing sa sariling hirap mo. Kumbaga yung tinatawag na katas OFW. Sa dami-dami po ng mga hindi magagandang kwento ng buhay OFW natin, minsan nakaka-discourage na rin po, no? Nakaka-discourage, may mga kababayan tayong takot na magpunta sa abroad dahil nga po doon sa mga hindi magagandang kwento ng buhay OFW. Pero ang masasabi ko lang, tiwala, no? Bago tayo pumunta ng abroad, may mga goal tayo. So, samahan natin ang determinasyon, sipag. Maabot po natin yan. So, ito po yung aking loob ng bahay. Yung kulay po ay peach yan. Anak ko po ang pumili niyan. Ayan. And, wala pa po masyadong gamit kasi nung giniba yung lumang bahay ko, nakakarton po yung mga gamit. Ayan. So, ayan po yun. So, sa laki po niyan, yung buong space na po na yan ay sala at saka dining lang po yan. Ayan. Sabi nga ng anak ko parang basketball court. Ayan po. So ang ganda. Yung glass po niyan is tinted po yan. Hindi makikita yung tao sa loob. So yung buong space na yan, ayan. Hati po yan. Kalahati yung dining. Kalahati yung salas. Ayan. So maganda na yung malaking space para pag mayroon pong gatherings mayroon pong hindi po siksikan. Ayan. So parang kulay pink siya pero peach po yan sa sa personal. Ayan. So sana sa hoping next year pag uwi ko po ay maipapakapit ko na yung kesame at saka yung tiles. For now, temporary lang po yan. Linoleum po yung nakalagay dyan. So, yan na po yung laman ng bahay namin. Ayan. So, yung anak kong babae lang yung set up niyan. Ayan. Yung sopa namin ay kawayan lang. Pero matibay po yan. Yan. So, ang laki po ng space.
So, andyan yung aming altar. Yung ibang gamit po, nasa loob pa ng karton. Ayan. So, may TV kami dyan. Actually, lahat po ng gamit, kompleto na po ako. Pero hindi lang po nailabas dyan. Ayan. So, yung kulang na lang talaga is yung kesame at saka yung tiles. Ayan. So, dyan po yung part. Ayan po, dining. Kita nyo may lamesa ako dyan. So, dining po yung kalahati. At yung kalahati po is living room or salas. Tapos doon sa likod, meron pa po akong kusina doon. Malaki din. Tapos aside sa kusina, meron din po may isang kwarto pa doon. At saka may dirty kitchen pa. So, isa yan sa mga kwarto. Ayan, wala pa pong pintura. Kasi nung na-videoan ito, ongoing pa po yung pagpipintura. Ayan, so medyo malaki na rin po yung isang room na yan. Pinalakihan ko talaga kasi sabi ko, palang araw pag nag-asawa na yung mga bata, pwede nilang maisama dyan yung mga anak at asawa nila, di ba? Para sama-sama sila dyan. So malaki po yung space na yan. And then yung sa gitna na yan, CR po yan para maging convenient. Lalo na sa gabi, hindi na sila lalabas doon sa kusina. Meron na silang sariling CR dyan, komunal, ng 2 kwarto. So, ayan pa po yung isang kwarto. Ayan. So, sana matapos na rin yung pintura niyan para maganda na rin siyang tingnan. So, ayan guys. Sa susunod na video ko guys, i-videoan ko na yung buong bahay. Kasama na po yung kusina. Kasi doon sa kusina, may isang kwarto pa po doon. At saka may isang CR. And then, meron doon po mga dirty kitchen pa doon. So, ayan po. Maraming salamat po sa pagpanood ninyo. Ito na po yung kabuuan ng bahay ko. Hindi pa rin po tapos. After 2 years, 2 taon na po, hindi pa rin po tapos. Ganyan po kahirap magpatayo ng bahay. Hindi po basta-basta dahil sa mahal po ng bilihin ngayon. Pero super thankful at super proud po ako na ito po yung bunga ng aking sakripisyo, bunga ng aking paghihirap dito sa abroad. At bukod po sa napatapos ko yung mga anak ko, meron pa pong napundar na ganito. So, sana ma-inspire yung mga kapwa natin OFW at sana ay gawin yung motivation ito na kung kaya ko, kaya nyo rin, di ba? Basta samahan nyo lang ng tiyaga, sipag at determinasyon. Lahat po yan makakamit natin sa buhay. Ayan, depende po sa atin yan kung paano po natin matutupad yung pangarap natin. Kasi bago tayo mag-abroad, may goal po tayo, di ba? So, ayan, ang laki po ng balkonahin namin sa pag-uwi ko. Pwede ako umupo dyan at magkapi-kapi na lang. So, ayan po mga ka-fighters, hanggang dito lang muna, hanggang sa susunod pa na vlog ko, abangan nyo po at iba-vlog ko din po yung buong kabuuan ng bahay ko. Ayan, so maraming salamat at sana po ay makapagbigay inspirasyon po ito sa mga kapwa natin OFW dyan. Hanggang sa muli, bye-bye!